Ako ng tulong sa inyo na ako inyong samahan at isama sa inyong mga silent prayer. Bago po tayo mag-umpisa at patuloy na ibigay sa inyo ang mensahe na may title na KSK, alam kong kayo ay kanina pa nag-iisip kung ano ba ang meaning ng KSK, ay samahan niyo po muna ako sa panandaliang panalangin. Ang banal Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, muli kami po ay malapit. Samahan kami pakinggan at aming nawain ang mensahe inyong naisibigay sa amin. Hinihiling po namin ang banal na Espiritu na siyang sumaamin sa mga oras na ito. Kami po inyong samahan hanggang sa matapos ang programa namin ngayong umaga. Dalawang panganghilang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Kami po ay nagmula po sa Rojas Oriental, Mindoro at kinagagalak po namin na kami ay makarating dito sa inyong church. Kaya nga naman po, ang meaning ng KSK na yan ay kakaiba sa mga normal na napapakinggan nyo tuwing Sabat sa Divine Hour Worship na kung saan ang mensahe ay hindi nyo lamang po mapapakinggan, kundi ay inyo po makikita at mas maunawaan po natin deeper kung ano po ang mensaheng naisiparating sa atin ng Panginoon. So sa unang letter po na ibibigay ko sa inyo, bali tatlo lang po kasi yan, ay letter K. So, ito po mensahe na know your goal. Yan, know your goal. Ano daw po ang unang letter K? Know your goal. Ito po mensahe na to ay bali pang apat na po siya. Dahil tuwing may concert po kami sa iba't ibang lugar, ay iba-iba din po ang nag-i-speak at nagdi-deliver ng message na yan. Kaya po tuwing may concert po talaga, yan po yung bibigay or ang hinihanda para ibigay po sa inyo. Kaya nga naman po, know your goal na sinasabi dito, ay lahat tayo, meron tayong mga kanya-kanyang mga nais makamit sa ating buhay, di ba po? Yan. So, sa mga bata, sa mga kabataan, sa ating mga magulang, dumaan tayo sa mga parte ng buhay natin na kung saan may mga goal tayo na gusto natin makamit. Ngunit, ano nga ba? Paano natin makakamit yung mga goals kung sa una pa lang, hindi natin alam kung ano ba talaga yung goal natin. Basta na lang sabihin natin na pag may nagtanong sa atin, ano gusto mong mangyari sa'yo after 5 years, after 3 years, ano gusto mo maging paglaki. Ang minsan na sinasabi ng iba ay, ayun, yung makamit ko yung pangarap ko, pero hindi naman specific na sinasabi kung ano ba yung pangarap na binabanggit mo. Kaya nga po mahalaga na alamin daw natin yung ating goal. Kaya nga naman po, para mas maunawaan natin, para natin malaman yung know your goal, ay ibabahagi ko naman, kasamahan ko ang isang maikling skit na may pamagat na umbrella. Grabe, sobrang init. Ramdam ko na yung summer. Sana maramdaman mo din yung init ng pagmamahal sa iyo. Ha? Wala. Sabi ko, painit mo yung summer. Ano? Yan mo din sinabi ko. Bala ka nga dyan. Alam niyo, may naisip akong magandang ideya. Bakit hindi na tayo manalangin? Ay, tara, manalangin niya tayo. Tara. Lumapit ka daw dito para makawakan yung kamay mo. Lumapit ka daw dito para manalangin. Ay, manalangin. Ang banal, sana po bigyan niyo po ng ulan na nagmula sa langit at mga kung pwede, bigyan niyo rin po kami ng malamig na tubig dahil mainit na panahon ngayon. Jesus, amen. Alam niyo, matatagalan pa yung ulan. Papasok na muna ako. Teka, sama ako.
Di ba nga nanalangin tayo kanina? Oo, nanalangin niya tayo kanina. Seryoso ko ba talaga sa pananalangin? Oo naman. Kaya sabi niya, di ba na, kaya nga magsino ka na dito. Alam mo, kung ako sa'yo, hindi ako naniniwala sa ulan, hindi ko hinihintay. Hala, bakit naman? Di ba nga, nanalangin tayo kanina, tapos nag-pray tayo at nagkikita tayo sa ulan, na sa init na panahon nito, parang malapit magkaulan. Oo, tama ka nga. Baka hindi tayo dapat sa ulan umasa kung hindi sa Kanya na ating Panginoon. Sige. Hi, Miss. Gusto mo ng tubig? Ay, sakto na uwang na ako. Salamat. Miss, pwede mo kayo single? Oo, pwede naman. Hello. Ayan mga kapatid, naunawaan niyo po ba ang mensahe ng my clean skit na yon? Ano po ang inyong napansin? Meron silang, nagsama-sama sila dito at meron silang isang goal na gusto, ang mabawi ang kanilang mainit na nararamdaman dahil sa init ng panahon. So yung isa ay sabi niya, manalangin daw sila na sana ay umulan. Manalangin sila, sabay-sabay silang manalangin. Ngunit, ang isa, hindi naniwala na darating ang Panginoon. Ang ulan. Ang isa, naniwala na ang ulan kasi sila ay nanalangin. Pero yung isa naman po, iba yung kanyang goal. Iba yung goal niya is yung kanyang katabi na babae. So tayo, may iba-iba tayong goal sa ating buhay. At dapat natin alamin kung ano ang dapat natin i-prioritize sa mga goal. Kasi dito sa mundo ito, may mga goals tayo na okay lang na kahit hindi matuloy kasi siguro may plano ang Panginoon sa atin na mas better. At alam niya ang plano na yun ay para makabuti sa atin at hindi makasama. Dahil tayo ay mahal ng ating Panginoon. Goal. So, what is your goal? May mga goal tayo dito, pero naisip ba natin kung ano yung pinakang goal na dapat natin makamit? Ito yung spiritual goal. Ngunit bago yan ay, ano po ba ang goal? Sabi dyan, the object of a person's ambition or effort, an aim or desire. So, mga synonym ng goal ay ang aim, objective, target, plan, purpose, wish, dream, aspirations, intentions, resolutions, or missions. So, atin pong isipin, ngayon na narinig natin ang goal. Ano yung pinakang top priority or top goal na gusto natin makamit sa mga oras na ito? Naiisip na po ba natin yung mga steps na ating gagawin? Kung tayo po ba ay nangangalahati na or tayo ay hindi pa nakapagsimula upang makamit yung goal na yon? Yan. So, meron po na iba-ibang klase ng tao na kung saan depende sa part, kung nasa part na sila ng stage ng kanilang buhay. Meron kasi po dito na kapag halimbawa mag-asawa na sila, ang gusto nila is yung goal nila ay maayos ang kanilang marriage and magkaroon ng family harmony. Meron naman po na ang goal nila is magkaroon ng proper mindset and balance. Meron naman po na financial stability or kung gusto ng iba ay ma-promote sa kanilang mga trabaho. Meron naman po na mga gustong maka-travel around the world sa iba't ibang bansa. Yan. Meron naman na ang goal ay simple lang it is to inspire others. Meron naman po ay simple magkaroon lang ng peace and happiness. Or sa iba na hindi nakakaranas ng personal freedom, yun ang gusto nilang maging goal. And sense of fulfillment by things you wanted
and then sa business. At ang pinakalas na dapat hindi natin malimutan mga kapatid ay ang spiritual goals. Sabi, why having a goal is important? Bakit daw po napaka-importante na meron tayong goal sa ating mga buhay? Sabi dito, number 1, it gives sense of direction. Di ba po, kapag nabuhay ka sa mundo ito, tapos iniwal ka ng goal mo, basta ka na lang, kakain ka na lang, tutulog ka na lang sa gabi, tapos gigising ka na naman, kakain ka na naman, magtatrabaho. Hanggang sa ganun na lang po yung mangyari sa araw-araw na buhay. Kaya nga po minsan kapag kami ay bumabiyahe, medyo may mga makikita ka mga tao na nasa tabing bangketa na lang, nasa tabing kalsada na lang, nagtitinda ng mga maliliit na tindahan. Parang naiisip mo na, what if nandun ka sa kalagayan ng gano'n, na parang hindi mo unlad yung buhay nila, na araw-araw nilang tatahakin ng gano'ng buhay, na hindi sila nakakapunta sa ibang lugar, hindi sila nakakatagpo ng mga ibang tao. Hindi katulad natin, no, na lubos na pinagpala ng Panginoon. Pero paano na lang po kaya yung mga iba nating kapatid, iba nating mga kapwa na gano'n yung sitwasyon, parang nakakaawa po, di ba? Kaya po, pasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay sama-sama dito sa araw ng Sabat na ito na pupuri at nakikinig ng mensahe ng ating Panginoon. Pangalawa po, it inspires you and motivates you. Ayan, may mga ibang goal na kapag may gusto kang makamit, di ba po, gagawa ka ng paraan, nag-iisip ka ng mga techniques or strategies na mas makaka-inspire sa'yo na gawin talaga yun. Kasi kapag may ginagawa ka, tapos hindi ka naman inspired or parang hindi ka namomotivate na gawin ito, na matapos ito, parang, ayun na, hindi na matatapos, and then hindi na siya magiging matagumpay. At ang pangatlo, it gives you focus. Yan, importante daw po yun na magkaroon tayo ng goal kasi nakapokus tayo sa goal na yun hindi yung paiba-iba tayo ng direction. And it helps you achieve more. Kapag may achieve ka na isang goal, parang ipupursue mo pa yung sarili mo na may ma-achieve ka pa na mas higher. So yun po yung importante ng pagkakaroon ng goal. Another is how to know your goal. Paano daw po natin alamin yung goal natin? Number 1, consider your passions. May mga iba-iba tayong passions, di ba po? Kapag ang goal mo is malayo doon sa passion mo, mamamotivate ka pa ba na gawin yon? Siyempre po, di ba minsan may ibang tao na magkukwento, hindi na nila tinuloy na tahakin yung goal na yon kasi wala nawawalan sila ng gana kasi hindi naman talaga yung passion nila Hindi ko naman to passion, pinilit lang ako ng mama at papa ko na gawin to or sundin yung sinabi nila kasi yun yung gusto nila. Pero hindi yun yung gusto mo. Yan. Pangalawa, outline your missions. And ang pangatlo, establish priorities. Kailangan may mga priorities tayo. Isa sa technique na sinasabi nila na magandang gawin is yung naglilista tayo, nililista natin yung mga priorities natin para hindi tayo naninigaw ng direction. Yan. Yung kanina, para natin alamin yung goal, ngayon naman po is how to achieve your goals. Yan. Paano daw po natin makamit yung mga goals natin? Yan. Sa tulad po sa mga kabataan na sila ay nag-aaral, gusto nila yung goal nila na magkaroon ng mataas na grade. Di ba po? Na sa mga work, sa mga nagtatrabaho naman po, ang goal nila ay ma-promote. Di ba po? Meron dito na ang ginagawa nila, sinusulat talaga nila. They write down your goals. Yan. So, kailangan isulat daw natin yung mga goals natin. Baka may iba sa atin dito, hindi lang isa ang goal, kundi lampas 10 or lampas pa ng 100. Yan. Napakadaming goals. Yan. Pangalawa, develop a plan and skill set. Napaka-importante na merong plano. Hindi yung basta na lang magsisimula ng walang plano. Di ba po, mas maganda naman po ang isang bagay na gagawin mo kapag mayroong plano dahil mas may chance na ito ay matupad or mangyari. Pangatlo,
take action or take your first step. Hindi yung sinulat mo lang, tapos, yun lang, tinago mo na sa bag mo at kinalimutan mo na, sinulat mo lang. Sabi na lang nila, bahala na kung matutupad to o hindi. Kung hindi matupad, eh bahala na. Iba talang i-goal mo ulit. Di ba po? Kaya nga, work on your mindset. Mahalaga na ang mindset talaga natin mga kapatid ay naka-ayon doon sa iyong goal. Kasi po, minsan kapag negative na agad yung nasa isip mo na, kakayanin ko kaya to? Magagawa ko kaya to? Paano na lang pag isipin nila na, ay, hindi naman magaling yan. Hindi naman yan kakayanin. Babagsak din yan. Di ba po, nang uunahan tayo ng mga negative thoughts natin. Kaya po kailangan natin na magkaroon ng positive mindset. Yan. I-work out po natin yun. And then, identify possible challenges. Kapag tayo ay tumatahak sa isang daan na gusto natin makamit, hindi po mawawala ang mga challenges. Meron po talaga namang mangyayari ng mga problema na hindi natin inaasahan. Minsan, itong mga problema nito, hindi natin napapansin, ay kasama pala ito para ma-achieve natin yung goal. Na kapag na-identify natin itong challenges na ito, part ito na goal ko. Kaya nangyari siguro ito sa akin kasi may mas better plan ang Panginoon para sa akin. And then, continue to completion. Pag sinabing continue to completion, wag po tayong titigil. Kapag dumating na ang isang problema, parang ayoko na talaga. Lagi na lang ganda ang nangyayari. Kahit gawin ko, kahit ibigay ko yung best ko, hindi naman ako nakakarating sa aking goal. So, wag daw tayo titigil hanggang sa atin ito ma-complete. And then, second to the last, reflect and adjust. Matuto tayong i-reflect yung mga nangyayari sa ating paligid, sa ating mga buhay. Na dahil importante ito, malaman natin yung mga bagay na dapat natin baguhin para mas makamit natin yung ating goal ng maayos. And after nun, is reward yourself. Napaka-importante nito na sa mga challenges na naranasan natin, ay i-reward naman natin yung sarili natin ng simpleng mga bagay. Halimbawa na lang, pupunta ka sa store, tapos bibili ka ng ice cream, dahil sobrang exhausted mo na buong maghapon sa work or sa school. Yung simpleng mga ganun lang na pupunta ka sa tabing dagat, and then parang ipapahinga mo yung sarili mo. Kasi mga katawan natin, kailangan din ng pahinga. Kaya kailangan natin i-reward yung sarili natin. To know yourself is the first and most important step in pursuing your goals. In pursuing your dreams and goals. Yan. Kailangan kilala natin yung mga sarili natin. Alam natin yung mga strengths and weaknesses natin. Dahil kapag nalaman natin itong mga strengths and weaknesses natin, mas mabilis natin or mas ma-achieve natin yung goal natin. Believe it or not, you have a purpose and a higher calling on life from Jesus. You are destined to do great and wonderful things. Yun po ang sabi. Tayo po ay may mga kanya-kanyang goal dito sa mundong ito, pero ang ninanais ng Panginoon sa atin ay kilalanin natin ng sarili natin at mas kilalanin natin ang Panginoon dahil siya pinaka-numero uno na mag-guide sa atin. Nasa sa atin lang po if we would live the life according to His purpose. Kinakailangan habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito at hinihintay ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon, matututo tayo na yung mga goals natin ay dapat nakaset sa priorities din po ng ating Panginoon. Kung baga doon sa standard ng Panginoon or yung plan na ninanais ng Panginoon para sa atin. If hindi mo alam, seek and you shall find. Seek help and guidance and prayers. Kaya nga po doon sa skit kanina, ano po yung ginawa nila? Sila po ay nanalangin. Pero hindi po lahat ng nananalangin ay naniniwala.
Kaya nga po ang mensahe sa atin, kailangan habang tayo nananalangin, lumalapit sa ating Panginoon, dapat po natin itong paniwalaan na ito ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Yan po, spiritual goal. Pagdating naman sa ating mga spiritual goals, ano nga po yung ating kasabihan na each one, I will go. Yan, may narinig po ako nagsasabi. Yan, each one, I will go. Ito po yung isang goal na dapat natin gawin na i-reach natin ang ibang tao. So ano po ang ginagawa nyo to reach that goal? Ano po ang ginagawa natin? Dumadaan na lang ang araw na wala tayong nai-inspire na ibang tao, wala tayong sinishare na about kay God sa ibang tao. Dumadaan na lang or lumilipas na ang oras na hindi tayo nakapagbahagi or nakapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya po, dapat alamin natin yung ating mga priorities, yung ating mga goals. Or let us say na, do we include God in our plans? So may mga plano po tayo, di ba po? Plano ng iba na makapag-asawa, plano na mag-travel, plano na makapagturo, plano na makapagpagawa ng magandang bahay, magkaroon ng kotse. Pero doon po ba sa mga plano natin na yun, ay kasama po ba natin ang ating Panginoon? Or do we complain kapag may mga goals na hindi nakakamit? O hindi natutupad, o hindi binibigay ng Panginoon para sa atin, tayo po ba ay nasusumpungan na nagre-reklamo? Do you believe that He is answering your prayers? Naniniwala po ba tayo na sinasagot niya ang ating mga prayers? If hindi niyo po alam kung ano yung sagot sa mga tanong, magkaroon po tayo ng faith sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Colossians 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Ano daw po sabi? Kailangan set natin yung mind natin sa things above, not on earthly things. Yan po, nililimayin po tayo na may mga goals na tayo dito sa mundong ito. Hindi natin dapat kakaligtaan ang mga goals natin or heavenly goal natin na makarating tayo sa langit. Paano naman po sa ating pangalawang word or letter na letter S, ano daw po? Nakita niyo po ba yung letter S? Ano po yun? Yan. Yung pangalawa po natin is stay focused. Ano po yung una? Know your goal. Pangalawa, stay focused. Stay focused saan? Sa kanya? Sa crush mo? Sa boyfriend or girlfriend mo? Sa asawa mo? Saan tayo mag-stay focused? Para po sa ating second skill ay pinatawagan ko na po ang mga kabataan. Ito ay pula ang logo. Alam naman natin ang totoo at tunay na pula ang logo ito. Hindi kaya, berde ang kulay niyan. Ano? Ang sabi ko, berde ang kulay ng logo na hawak mo. Wow! Yan ang pinakalang dilaw na logo na nakita ko. Dilaw? Ang kulay ng logo na ito ay pula? Lumapit ka nga dito para makita mo. Hindi, berde ang kulay niyan. Pula nga! Sabi sa'yo, pula ang kulay ng logo na ito eh. Pwede ba dito ko naman kayo tingin tas ko? Ang ganda naman ang asul na logo na yan. Oo nga, berde. Berde? Asul? Eh pula nga ang logo ito eh. Bakit ba pula mo sinasabi ng kulay yan? Eh, asul nga ang kulay ng logo ng hawak mo. Kulay ko din naman yan dito. Alam nyo, para matapos ng kulay
talaga ito. Mabuti pa magtanong tayo sa iba. Sir, ano pong kulay ng logo na nahawak ko na nakikita niyo? Ang nakikita ko lang ay itim at puti. Sir, ikaw? Ako? Oo, ikaw nga. Ano kulay ng logo na hawak ko? Wala ka na yung hawak na logo eh. Sabi ko, alam ko ng problema. Sabi ng nanay ko, mag-hawak daw ang kulay ng logo ng hawak mo. Tinuruan din ako na ito pang kulay. Dilaw, asul, berde, at kahit. Naiintindihan ko naman, tinuruan ka ng nanay mo sa mga kulay. Pero kung sinasabi mo na asul ito, hindi naman yan totoo. Teka lang, sinasabi mo ba ang mali ang nanay niya? Nagsasabi lang ako ng totoo. Nirespeto ko ang nanay mo at kung paano kanya pinalaki. Salamat. Sinuro niya sa iyo na kulay asul ng logo. At ang mama namin, sinuro naman na ito ay pula. Akala ko ba sabi ng berde ang kulay nito? Berde naman talaga. Matalino ang tao, makapagkalit ako, at napag-aralanin ng mga katibang kulay mula sa aming teacher. Nag-doctorate pa siya ng mga kulay. Ikaw, nag-doctorate ka ba ng kulay? Hindi. Kaya naman pala. Maraming iba't ibang teorya sa kulay at pwedeng mamili kung anong mas nabagay sa gusto mo. Kaya para sa akin, berde talaga yan. Oo, tama yung sinabi mo. Uy, salamat ha. Alam mo, hindi maaari to. Hindi naman piliin mo lang kung anong gusto mo at babagay na kulay para sa iyo. Dahil ang pula ay pula. Ano ba ang kanilang mapilit? Dahil yan ang ginagawa mo sa akin. Hindi naman kasi opinion lang yun, no? Kundi yun talaga yung totoo. Okay na, bumili naman kayo. At hindi naman dapat pagdalunan ng mga bagay na yan. Hindi naman mahalaga yan kung ng katotohanan. You know the funny thing about your test? It's true, whether you believe it or not. Yan, muli maraming salamat sa mga kabataan sa pagbahagi ng red balloon na skit. Ano pong nawawaan niyo sa skit na kami lang ibinahagi, mga kapatid? May mga iba't ibang opinion po sila, di ba mga kapatid? Pero para sa inyo, ano po ang totoo? Anong totoong kulay ng logo? Asul? Pula? Ayan. Darating po tayo sa punto ng ating buhay, mga kapatid, na kung saan focus tayo sa ating goal. Ngunit, pag dumating na ang iba't ibang tao, iba't ibang opinion ng ibang tao, tayo po ay nalilito na or naguguluhan na doon sa katotohanan na atin naman po talagang pinaniniwalaan ng una. Pero kung tayo po ay focus doon na ito talaga yung totoo kasi ito yung paniniwala mo pag may sinisay ang ibang tao na mali, para sa iyo yun yung totoo. Yan, dapat focus tayo at panindigan natin ang totoo. Yeah. Very confusing ang mga nangyayari sa ating paligid, tama po. Pero nire-remind po ito sa atin na tayo po ay mapanatiling nakafocus. Yan. Life is like a camera. Focus on what's important, capture the good times, develop from negatives, and if things don't work out, take another shot. Ang buhay daw po ay isang parang camera. Kailangan mag-focus tayo dun sa mga bagay na importante lamang. At kung may mga darating man na mga hindi importante, hindi na po dapat natin ito pag-aksayahan pa ng mga panahon. At kapag may mga bagay na hindi naaayon sa gusto nating mangyari, ay pwede naman po tayo mag-start ulit dahil nandiyan naman po ang Panginoon na tayo ay tulungan at hindi tayo pababayaan. Sa ating pong mga pagkamit ng ating mga goals sa buhay, mahalaga po na matuto tayo na manatiling nakafocus. Yeah. Stay focused or to simply persist with the task at hand. Kapag may mga ginagawa tayo, nagbawa sa mga estudyante, schoolworks, yan. May assignment sila or project na ginagawa. Pero sasabihin ng isang mong kaklase, bukas na lang yan, or sa isang araw na lang natin gawin yan. May oras pa naman at may araw pa naman. Pagtulungan na lang natin yan. So, ginawa nila, nag-alak sila, ginawa ang mga gusto nilang mga bagay,
na nakalimutan na nila yung dapat nilang gawin na project. And then yung dumating na yung time na kailangan nilang gumawa, ay naubusan na sila ng oras. Kaya ano nangyari? Hindi sila nakagawa ng kanilang project dahil nawala na yung focus nila. Sa halip na tinuon yung oras nila sa paggawa ng project, hindi po nila nagawa. Kasi may mga ibang bagay sila na in priority. To continue to work towards whatever it is that you need to do, thus ensure that you stay concentrated. Sinasabi po talaga sa atin ng mga kapatid na tayo ay maging focus, magkaroon tayo ng concentration sa isang bagay na ninanais natin. Halimbawa po, sa paglilingkod naman po natin sa loob ng church, minsan sinasabihan tayo na ay mga ganitong bagay, yung gawin mo. Tapos, sasabihin mo naman, ay, ito naman kinalakihan namin, bakit ko naman susundin yun? May mga bagay tayo na talagang ito yung gusto mo gawin, pero para sa ibang tao, hindi karapat-dapat, hindi dapat nating ginagawa. Pero kasi, pagdating sa harapan ng Panginoon, kung ano po yung mali at kung ano yung tama, yun na po yun. Ang mali ay mali at ang tama ay tama. Hindi po natin pwedeng sabihin na yung mga ganitong bagay ay na talagang alam mo namang mali, pero pinipilit mong maging tama. Di ba po? Nakaranas po kayo ng ganun mga kapatid. Yung mga maling bagay, pinipilit mong maging tama, pero mali naman talaga. So nawawala yung pagiging focus natin. Katulad na lang po dun sa skill. Di ba po yung isa doon nakapag-aral, meron ng doctorate. Nag-doctorate daw siya. Yung isa naman sinasabi, yun yung tinuro ng kanilang magulang. Kaya nga po, paalala din sa ating mga magulang na habang bata pa lang po ang ating mga anak, ang inyong mga anak pala, habang bata pa po, ang mga bata, kinakailangan turuan na po natin sila ng mga tama. Yung hanggang sa paglaki po nila, ano man po ang sabihin ng ibang tao, ay mananatiling tama kasi po yun yung kanilang pinalakihan na tinuro ng kanilang mga mahal na mga magulang. Kaya po, kailangan ang turo natin sa ating mga anak habang maliit pa lang ay yung mga tamang bagay. Yan. So, merong mga distractions na hindi mawawala kapag tayo ay may gusto makamit na goal. Yan. Ang una, social media daw. Sino nga nakaka-relate sa paggamit ng mga social media? Malimit na nauubos ang oras sa paggamit, sa pagtutok sa ating mga online gadgets. Yan. Fuse draw individuals' attention away from a task that they originally pursued. Nakaranas ako niyan mga kapatid na halimbawa, sabi ko, kailangan matapos ko ng pagtupi ng mga damit. Minsan, parang mas nandito ako sa likod, nandito ang mga damit. Sabi ko, ay may oras ko naman, matatapos ko naman to hanggang mamaya. Yan, nag-cellphone na hanggang sa hindi ka na nakamalay sa oras at hindi na natapos ang inyong gawain. So, ano mangyayari? Papagbukas na lang. Yun, nawawala yung ating pagiging focus sa ating mga ginagawa. Ano pa daw po ang isang distraction? Yan, ang opinion ng ibang tao. Although, importante naman po ang ating mga nasa paligid, ang ating nasa kapwa, pero dapat inaalam po natin kung ano yung dapat nating papakinggan ng mga sinasabing opinion ng ibang tao. Kasi po, may mga ibang opinion na ipipilit nila na itong gawin mo, itong dapat gawin mo, pero hindi naman po pala nakasang-ayon sa iyong goal. Kumbaga naliligawan na ng landas, kaya nawawala yung pagiging focus mo. Dahil sa mga opinions ng iba't ibang mga tao. Dapat pinifilter out natin yung mga sinasabi ng ibang tao kung ano lang po yung makakapag-benefit sa atin, yun lang po yung papakinggan natin. Pero kung ito naman po ay makakasama sa atin, papakinggan pa ba natin? Di ba po? Hindi na lang po natin ito pakikinggan. So, sa mga naman po, sa mga
social medias, di ba po, meron po doon na hindi maiiwasan doon yung mga pag magpo-post ng something ang isang tao, syempre po may mga positive and may mga negative. May ibang tao na kapag makarinig sila ng or makabasa sila ng mga negative na mga mensahe, kanila po itong dinidibdib. At ito na po yung talagang nagpapabagsak sa ibang tao na hindi na nila ma-reach yung kanilang goal. Gusto mo lang naman ma-share online yung na-reach na goal, pero may mga ibang tao na hahatakin ka pababa or dahil sa jealousy, dahil sa inggit, kaya sa halip na magtuloy-tuloy yung iyong goal na hindi na po. So, tayo din na minsan na gumagamit ng mga social medias natin, maging sensitibo po tayo sa ating mga pinupost, sa ating mga pino-comment online, kasi po may mga ibang tao na sensitive yung kanilang damdamin. Hindi natin alam na yung mga sinasabi natin, yung mga pino-comment natin, nakakatisod na pala ng ibang tao. Yan. So, sa mga spiritual distractions naman po, pagdating sa spiritual distractions, ano po yung mga bagay na nakakapag-distract sa atin? Halimbawa, dito po sa loob ng church, gusto mo makinig sa nagsasalit ng samahan, pero kinalabit ka ng katabi mo, tapos may chinismis siya sa'yo na bago mainit ka, pakinggan mo, ganyan. Ano pong gagawin natin? Yung focus natin dun sa mensahe ng ating Panginoon, o yung nasa katabi mo na may bagong chismis para sa'yo? Di ba po, may mga bagay din po na sasabihin sa'yo ng isang tao na yan lang, kita mo si kapatid, sobrang ano naman yan pagdating sa kanilang bahay, sobrang gandang ugali, ibang-iba pagdating sa loob ng church at pagdating naman sa kasamang ibang mga kaibigan. So minsan, sa halip na maka-inspire tayo ng ibang tao, mga kapatid, tayo ay parang nagkakaroon ng image sa kanila na dapat ganito, bilang mga anak ng Diyos, dapat ganito tayo. So, sinasabi naman ng iba, dahil tao lang, nagkakamali naman, pero dapat pilitin natin araw-araw, mga kapatid, na mamuhay na katulad ng ating Panginoong Jesus. Matthew 7, verse 15, beware of false prophets who came to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Yan. Matuto po tayo, mga kapatid, na langin yung mga tao na dapat nating paniniwalaan. Yung hindi makakadistract sa atin. Kasi kung meron mga nagbibihis na sila ay ganito, sila ay sobrang dapat na mapagkakatiwalaan. Kasi nga po yung mga words nila na talagang mahuhuk ka. Kumbaga na yung mga salita nila na iniligaw ka nila. Sa tingin mo na, ay, napakaganda naman ng mensahe niya. Parang gusto mong sumunod sa yapak niya. Parang gusto mo rin maging gano'n. Gusto mong umanin sa gano'n. Kasi maganda yung mga sinasabi nila. Maganda yung kanilang way ng pag-worship, mga gano'n. Kaya po ay naliligaw sila ng landas. Dahil may mga tao po na nagpapanggap na sila ay tama. Ano po ang mga spiritual distractions? Satan's deceiving acts. He wants to corrupt our minds with pleasurable things in this world. Yan. Hindi nagpapahinga ang kaaway. Gagawa at gagawa yan ang paraan na tayo ay ma-distract. Diba po? Kahit na nasa loob pa po tayo ng simbahan. Yung mga desires na gusto natin, yung mga earthly pleasures, diba po? Yan, nalingit, yung pagkain, yung ating yung ating pag-aaral, ginagamit niya ng kaaway, yung ating trabaho, ginagamit niya ng kaaway, yung pera, ginagamit niya ng kaaway, para tayo ay ma-distract. Kaya nga naman po, para sa ating last letter, ano ang muna? Know your goal. Pangalawa, stay focused. Ano po yung pangalong letter? Letter K. Sino po nakakalam ng pangatlong letter? Know your goal, stay focused. Ano po yung pangatlo? Na may kinalaman sa ating goal. Alam mo na yata eh. Ano po? Sino nakakalam? Ito ay 3 words. At nagsisimula
nagsimula sa letter K. Yung minarinig po ako. Keep on going. Paano niyo po nalaman yun? Keep on going. Yan, para sa ating last na letter, keep on going, tinatawagan ko na ang ibang kabataan na maghahalong skit na may title, Little Things. Jesus, bakit wala akong ginagawa sa biyaya sa panahon ngayon? Ano? Kasi nagbabasa ako ng Biblia kanina, tapos nalaman mo na kaya mo palang gumawa ng mga kamangamang bagay, tulad ng pagbuhay sa patay, pagpapagalit sa mga may sakit, at pagpapakain sa limang libong mga tao. Tama. Bakit hindi nangyayari sa panahon ngayon? Alam mo, nangyayari pa rin naman yun sa paligid mo. Meron ba? Bakit hindi ko naman makita? Halimbawa, nauuwa ako at gusto ka ng tubig. May tubig ka ba para sa akin? Siyempre wala. Ito na nga ba sinasabi ko na parang hindi na ako mahalaga sa'yo eh. Alam mo, marami pa rin biyaya sa paligid mo. Kailangan mo lang buksan ang mga mata mo. Okay. Hey friend, galing ako sa kabilang tindahan at meron silang promo buy one free one na isang boteng tubig. Gusto mo ba ng tubig? Uy, sakto na na ako. O diba? Sabi sa'yo eh. Sa wakas, napaway na rin ang uho ko. Mabuti yan. O diba? Kanina, wala kang tubig at nauhaw. Ngayon, may tubig ka na. Blessing! Maswerte ako at gumawa ng isang mong kaibigan at may dalang libreng tubig. Sinasabi mo ba ang swerte? Oo naman. Hindi. Diba? Kanina, wala kang tubig at kailangan mo. Ngayon, nagkaroon ka na. Nakita mo ba kung paano nangyari yun? Alam ko na. Sorry at nakalimutan ko. Kaibigan, salamat nga pala sa tubig. Ngayon, pwede na ba ako makakita ng amazing things? Amazing? Oo naman. Tulad ng paghati ng Moises sa Red Sea. O diba kung mga yun? May naisip ako. Paano kung susunod naman traffic ako, tatawagan lang kita tapos mahati ng daan para mas mabilis ang makadaan? Diba kung mga ideya yun? Oo, amazing nga. Pero may mas maganda akong naisip. Basta buksan mo lang ang mga mata mo. Okay. Excuse me po. Nahulog niyo po ang wallet niyo. Uy, salamat. Wala pong problema. Alam mo, dapat pakitaan mo nga ako ng mga kamangamang bagay. Excuse me, wala ka namang kinuha na kahit anong bagay sa wallet do, di ba? Opo, hindi naman po ako magnanakaw. Nahulog mo, pinulot ko, binigay ko sa'yo. Wala pa akong kinuha. Ganun ba? Salamat sa honesty mo. Ito, 1,000 pesos para sa'yo. Talaga ba? Salamat po. Teka lang, nakita mo ba yun, Jesus? Binigyan niya ako ng 1,000. Amazing. Tama. Amazing, hindi ba? Yes, galing talaga. Ngayon, pwede ka ba magpakita ng something big? Ano? Show me something big. Malaki. Anak, paano mo ako makikita sa malaking bagay kung hindi mo nga ako makita sa maliliit? When you look at your life, do you see Jesus moving in amazing ways? Sometimes, Jesus wants us to notice what He is doing instead of asking Him for bigger and better blessings. Yan. God bless
po ba kayo sa napanood ninyong skit na may pamagat na Little Things? Ano po mensahe ng skit na yun? Para po sa akin, ang isang word na may ano po natin sa skit natin, sa skit na yun, yung pagiging gratefulness. Grateful, pagiging grateful. A warm and deep appreciation for kindness received. May mga blessings na dumadating sa buhay natin, pero dahil maliit, hindi natin napapansin, parang mas mahanap tayo ng mas bigger things, mas amazing things na may nangyayari naman sa ating buhay na hindi natin na-appreciate kasi para sa atin maliit lang na bagay naman yun. Pero, pag yung mga maliliit na bagay na yun ay nagsama-sama, di ba po, malaki din. So, dapat maliit pa lang na bagay na appreciate na po natin. Halimbawa na lang sa mga, di ba po, pag may mga pulubi namang sa inyo, sabihin nila, kahit piso lang po, kahit piso lang, kahit dos lang po. Di ba po, pag sasali ka ng jeep, may sa'yo, may magbibigay pa yun ng sobre, di ba po, na yung iba, bumibigay talaga kasi, at pinapasalamatan naman ito nung humihingi kasi nga po yung mga piso-piso na yun, mga barya-barya na yun, malaking bagay na po yun para sa kanila. Para naman po sa atin, nakaka-receive minsan ng mga malalaking bagay, paano po natin ma-appreciate yung mga maliliit na bagay na natatanggap natin, ng mga blessings na natatanggap natin, kung doon lang tayo nakatuon sa mga bigger things, sa mga bigger blessings na dumadating sa ating buhay. Kaya nga po sinasabi sa atin na maging maliliit na bagay, matuto tayo maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Grateful, showing appreciation, expressing thankfulness, and being appreciative of life daily, even when nothing exciting happens. Pag-isip pa lang po natin sa umaga, blessings na po yun galing sa ating Panginoon, di ba po? Kaya nga po, kahit na walang dumadating na mga magaganda at mga amazing na mga bagay sa ating buhay, patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon dahil sa buhay at pagmamahal na pinakakaloob na sa ating araw-araw. Every day, we always have two choices. It's either to complain of the things we don't have or to be grateful of the things we have. May mga bagay tayo na nais natin o ginugusto natin ngunit hindi natin makuha-kuha. Ay ano daw po? Nireklamo ba natin to? Dapat hindi po natin ito ireklamo sa ating Panginoon. At tayo ay magpasalamat sa kung ano ang meron tayo. Kasi po kapag tayo ay hindi marunong hindi tayo marunong mag-appreciate na kung sa meron tayo, diyan po lumalabas yung pagkakaroon ng inggit, pagkakaroon ng jealousy towards other people, di ba po? Kasi wala ka, ano sa sarili mo, yung tawag po dito, yung, ang tawag ko, yung, okay ka na sa kung anong meron ka, na meron man sila na wala ka, tanggap mo na may simpleng buhay na meron ka at happiness at kapayapaan. So, ano daw po yung pangatlong skit na dapat natin gawin? Dapat, we should keep on going. To continue forward. Hindi tayo titigil sa, kapag nangalahati na tayo sa goal natin, titigil na tayo kasi pagod na tayo. Di ba po? Okay lang magpahinga, pero huwag mag-quit. Don't quit. Pag sinabi kasi keep on going, to continue moving along or doing something that you have started. Even if you are tired, and would prefer to stop. Kapag naisip na natin na gusto mo nang itigil po, wag na natin gawin. Di ba po? Pero, nandiyan ang Panginoon na talagang tayo tutulungan, gagabayan, na tayo kahit napapagod, tayo ay sasabihan or i-remind tayo ng ating Panginoon na patuloy na mag-continue. Keep on going. Holding you back to keep on going. Ano yung mga bagay na kapag naisip natin na tayo ay pagod na, di ba po, sasabihin ng ating isip, no, I can. No, I can. Pero, dapat i-exercise natin yung mindset natin, no, na kaya natin itong gawin. Kailangan natin itong tapusin. May mga bagay kasi po tayo na
sarili lang natin yung nakapagpabagsak sa atin. Hindi yung ibang tao eh. Minsan sarili lang po talaga natin. Kaya nga naman po, dapat natin in-exercise na magkaroon tayo ng positive outlook palagi sa ating buhay. Kaya po may mga, yung mga susunod ko na slide, ay mga important na mga verses na kailangan natin tandaan sa ating buhay para ma-reach natin yung goal. And yung spiritual goals or heavenly goals na dapat natin makamit. Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ano daw po sabi ng Panginoon? Nag-promise siya sa atin na huwag tayo dapat matakot dahil ang Panginoon ay nasa atin. Isaiah 41 verse 13, never lose hope, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Diba po, napakaganda ng mga verses. Ano pa? Romans 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yan. Ano pa po? Meron pa? Yan. Philippians 3 verse 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Kaya nga po, tayo mga kapatid, sama-sama natin mithiin or i-reach yung goal na makasama ang ating Panginoon sa langit na bayan. Na kung saan wala ng lungkot, wala ng problema, wala ng iyak, wala ng kahirapan. Yun po yung ninanais natin mga kapatid, di ba? Sino ang ninanais na ma-reach yung ganong goal, na makarating sa langit? Kasama ang ating Panginoon. Amen. Sabi po sa 2 Timothy 4 verse 7, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Kailangan po natin panatilihin ang ating mga pananampalataya, mga kapatid. Ano man ang distractions na dumating sa ating buhay, kahit hindi natin ma-reach yung goal natin dito sa mundong ito, na kung saan hindi naman lahat ng bagay hindi nang tatagal, i-priority po natin na tayo makarating sa langit. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Isa po sa favorite verse ko, Jeremiah 28 verse 11. And lastly, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Submit natin ang ating buong puso, ng buong puso ang ating buhay sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay humingi ng tulong sa ating Panginoon, tiyak na tayo ay hindi pababayaan. Hindi dapat tayo mawala ng pananampalataya sa ating Panginoon kahit na tayo ay nakakaranas ng sunod-sunod ng mga problema, mga kapatid. Hindi man po natin makamit yung reach natin dito sa mundong ito, pero i-try po natin. Hindi lang po i-try. Talagang ipursige natin na ma-reach natin yung goal na makarating tayo sa langit na bayan. No matter what you do, no matter how many times you screw up and think to yourself, there is no point for carrying on. No matter how many people tell you that you can do it, keep going, don't quit. Kaya nga po, keep your eyes on the goal. Stay focused, unahin natin yung ating goal, alamin natin yung ating goal, mga kapatid. Dapat iset natin yung pinaka-high standard na gusto ng ating Panginoon sa atin. Unahin natin palagi ang maglingkod sa ating Panginoon. Diba po? Know your goal, stay focused, mag-concentrate tayo sa isang bagay, hindi yung parang hindi tayo maligaw ng landas, and we should not quit. Kailangan patuloy tayo, continue na ma-reach natin yung goal na yun na naman po ang mangyari. At kapag tinandaan natin ang tatlong bagay na ito, know your goal, stay focused, and keep on going. Ano po ang sasabihin ng ating Panginoon sa atin? Well done, good and faithful servant. Sabi po sa Matthew 25, verse 21. And muli, maraming salamat sa mensahe na
pinagkaloob ng ating Panginoon, naway ang mensahe na ito ay hindi maging mas matibay yung nananampalataya natin sa Panginoon at hindi natin malimutan na ang goal natin sa mundong ito is makasama ang ating mahal na Panginoong Jesus sa langit na bayan. And this is my only prayer.